Enzo Recto, kalaban ang katiwalian at kasinungalingan, kakampi sa katotohanan at kabutihan. Itong binunyag ni Senador Ping Lacson, nung isang araw lang ito. Alam naman natin ang mga balibalita ng power grab na mayroon daw destabilisasyon, mayroong people power na susuportahan ng military, na pinaplano itong mga pro Duterte, itong mga DDS. Matagal na yan, paulit-ulit na yung balita na ganyan. Pero may binalita na naman si Senador Ping Lacson, kumpirmado niya daw, verified niya. Inakalat nga raw na impormasyon si Senate President Pro Tempore Ping Lacson na di umano may nilulutong people power revolution. Sa gitna nga yan ng mga kontrobersya na kinakaharap nila Pangulong Bongbong Marcos at maging ni Vice President Sara Duterte. Hindi na pinangalanan ni Senator Lacson kung sino yung kanyang source, pero di umano may ilang mga retiradong opisyal ng militar ang nangre-recruit ng miyembro o yung mga active members ngayon ng AFP para magsagawa ng pag-aaklas laban sa administrasyong Marcos Jr. Pero Jiggy, naniniwala si Senator Lacson na hanggat nananatiling professional at tapat sa tungkulin ang AFP ay hindi magkakaroon ng junta o people power revolution. Samantala Jiggy, sa hanay naman ng PNP, sabi ni Senator Ping Lacson, wala siyang nakuwang impormasyon na nagkakaroon ng recruitment para sa isang people power revolution. Kung matatandaan natin, malakas pa rin talaga yung contact ni Senator Lacson sa loob ng PNP, lalo't nagsilbi siyang dating PNP chief bago nga siya naging senador. Around November 2025 nang sinabi rin sa isang interview ni Senator Ping Lacson na may nakuha rin siyang impormasyon na di umano may ilang grupo na nananawagan o ginagapang yung pagkakaroon ng military-backed reset o junta. Pero nangyari yan sa kainitan o sa gitna ng flood control scandal. Yan yung gustong mangyari ng ilang mga grupo di umano na magkaroon na lamang ng reset sa gobyerno o magkaroon ng junta. Pero hindi rin daw pumanig dyan si Senator Ping Lacson dahil naniniwala siya na pwede namang mapanagot yung mga nasa likod ng korupsyon na yan ang hindi nagkakaroon ng pag-aaklas sa gobyerno kundi naaayon pa rin sa ating konstitusyon. Siyempre may connection si Senador Ping Lacson sa military at saka sa PNP. Sabi ni Senador Ping Lacson, confirm sa reliable source niya na mayroong galawan ngayon, gumagalaw na naman lalo na itong mga retired military officers, gumagalaw para manawagan ng people power, at pag naganap ang people power, susuportahan ng military. Yan ang sinasabi ni ano ito, power grab na naman ayon kay Senador Ping Lacson. Bagamat sinasabi ng military at ng PNP na hindi totoo yan, wala silang namumonitor na ganyan, pero alangan namang magsisinungaling, alangan namang magbabalita ng ganyan si Senador Ping Lacson na wala talaga siyang source. Siyempre mayroon. At saka nito talagang nakaraang mga araw, ang mga DDS, halimbawa napanood ko yung sabi ni Attorney Harold Respicio. Ito ang DDS ito, Vice Mayor ng isang bayan doon sa Isabela. O sabi nito, revolusyon ang pag-aalsa na. Kaya parang ang nagiging dito tema ng mga DDS, pag-aalsa Araw-araw nag-rally sila doon sa sa Korte Suprema. Hinihiling nila na pabalikin na daw sa Pilipinas si Duterte. Kaya itong mga nakaraang araw, lalo na nito, siyempre, mainit yung issue ng impeachment, sinasabayan nila itong impeachment, nananawagan sila ng mga rally, kahit ang mga retired military officers na DDS, maingay din talaga ngayon. Kaya sabi ni Senador Ping Lacson, mayroon niyang mga pinaplano, mayroon niyang planong power grab. Kaya lang, hindi naman daw nakakakuha pa ng suporta. Ngayon, sabi ng Malacanang sa pamamagitan ni Yussi Claire Castro, Ma'am, Senator Lacson recently said that some retired officers are planning to grab power amid the controversies involving the President and Vice President. Meron daw pong nangyayaring recruitment within the AFP. Komento po tungkol dito. Matagal na pong balita yan. Matagal na nilang gustong magsagawa ng destabilization laban sa ating Pangulo. Hindi na po yan bago.
Has this chatter reached the President po? Ano po ang direktiba niya sa security cluster, particularly the AFP and law enforcement agency? Di, unang-una po, kung ito po ay mapapatunayan dahil si Senator Lacson naman ay hindi natin matatawaran kapag nagsalita ito. Ito'y may resibo. So muli, ang mga investigating bodies natin, hindi na po kayo kailangang utusan. Gawin nyo na pong mag-imbestiga. Ang panawagan ng Malacanang, seryosuhin yan. Kasi mahirap na magkampante. Lalo na ngayon na masyadong mainit ang sitwasyon. Dahil nga dito sa impeachment kay Sara. At saka, syempre, itong krisis ngayon na napakataas ng presyo ng gasolina, ng petrolyo, tapos mataas ang presyo ng mga bilihin, at saka itong mga issue ng korupsyon, ginagamit ng mga DDS, ng mga Pro Duterte para galitin ang taong bayan. Kaya medyo mainit talaga ang sitwasyon ngayon. Kaya sabi ng Malacanang, imbestigahan kasi seryoso yan kung totoo nga ba yan. Kasi syempre galing kay Senador Ping Lacson ang impormasyon. Syempre, si Senador Ping Lacson pa naman, mayroon niyang mga connections pa sa military, sa PNP. Anyway, yan ang panawagan ng Malacanang, imbestigahan ang sinasabing power grab. Pero sa totoo lang, nahihirapan naman talaga ang mga DDS. Matagal na nilang gustong mangyari yan. People power, kudeta. Wala naman nangyayari kasi wala na rin silang pwersa. Kaya lang, tama naman si Yusek Claire Castro. Imbestigahan pa rin. Paniguro. Kasi iba yung sitwasyon ngayon, mainit eh. Grabe ang siyempre, nandyan ang impeachment kay Sara. Okay, mga kabunyog, mga kabayan, magandang araw sa inyong lahat. Mabuhay po tayo. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog, bunyog.